Ayan, magandang araw po sa lahat. Para malinawan po ang mga maraming supporters natin. Malinawan kung ano talagang ating plano, kung anong gusto nating may ambag sa ating bansa. Sasabihin ko na pero hindi pa pangkalahatan at hindi pa yung kumpletong detalye. Ang totoong ang aking ang aking plano sa ating bansa. Ganito. Unahin ko muna yung mga project bago yung mga paraan para magawa yon. Unang-una, napagawa ako ng mga sapat na mga hospital sa buong bansa na hindi magkakaproblema ang mga lahat ng mga Pilipino sa kakulangan ng ating mga hospital, lalo na sa mga emergency. At wag na ninyo akong iboto sa susunod na eleksyon kung sakaling ako ay di ko maibigay yon. Pero may bibigay ko sa inyo yon, ang sinasabi ko sa inyo na budget doon na taon bago magawa ang pangkalahatan na lahat ng problema dito sa ating bansa ay 15 years. Hindi kakayanin ng 6 na taon, hindi kaya ng 10 taon. 15 years ang budget ko doon. Kailangan maging libre ang hospital sa buong bansa at libre din ang mga gamot. Yan ang gusto ko mangyari sa ating bansa. Yan ay isa yan sa makakabawas sa ating paghihirap at makakadagdag yan ng ating kalayaan at ating kapayapaan. Pangalawang project, papagawa ako ng mga ganong kadami din na ospital, hindi ospital, yung eskwelahan. Lahat yan ay libre din. At kung kakayanin pa ng budget, ang mga gamit ng mga Pilipino ay libre din. Pero pag-aaralan pa yan kung kakayanin ng budget. Pero pag kaya ng budget, libre lahat ang kanilang mga gagamitin sa school. Tapos may mga batas din ako, yung mga di nag-aaral ng mga Pilipino at hindi nagpaparehistro. Kasama dyan ang mga katutubo na natin na tumatanda na lang sa bundok kung saan man sulok dito sa ating bansa. Kailangan ninyo magparehistro at kailangan ninyo pumasok sa school, mag-aral kayo para tayo ay pantay-pantay dito, walang maliit, walang anumang lahi. At kasi may mga ipapagawa ko nga na batas ay lahat pantay-pantay tayo, lahat tayo may karapatan. Yun, mamaya na tayo sa mga batas, sa mga project muna. Yung mga eskwelahan na yan, bago natin makumplito yan, ang budget ko dyan ay 15 years. Bago natin magawa yan, kailangan magawa muna yung yung nagbabase din yan doon sa mga batas. At itong dalawa na ito, project na ito, malaking tulong to sa mga Pilipino. Alam niyo kung bakit? Ay nagbabase lang ako sa aking karanasan. Ako, sa liit ng minimum ng ginawa ng gobyerno, talagang wala na akong oras para lang ay mag-relax. Kasi ang pinaglalaanan ko, kung ano yung may dumating na emergency sa pamilya ko. Ibig sabihin, pag may nagkasakit o may na-hospital, kailangan ay nakahanda dyan ang isang ama. Kaya minsan nagagalit ang aking asawa, nawawala na ang time ko sa kanya dahil sa kakulangan din ng gobyerno. Di ko kayo sinisisi dahil yung mga nasa posisyon ngayon, di ko kayo sinisisi.
Ang kinaano ko lang, ang kinasasama ng loob ko, di naman ako galit. Bakit hindi ninyo nasusolusyonan? Samantalang napakadaming paraan para masolusyonan ang ating mga problema. Itong hospital na ito na libre, at saka itong mga eskwelahan, malaking kaluwagan to sa ating mga kababayan sa buong bansa. Diyan natin ilalaan ang mga papakinabangan ng ating gagawing batas na ipapagawa natin sa Senado. At ang iba nating project ay babaliktad din natin kung ano ang nangyayari sa ating bansa. Halimbawa, ang nangyayari ngayon, ang Pilipinas, baon na siguro sa utang, hindi ko alam kung magkano ang utang natin. Babaliktadin ko pag ako'y natuloy sa ating sa posisyon na maging pangulo. Papagawa ako ng bangko na internasyonal. At dalawang bangko yan na ang isa maghahawak ng tax para sa illegal. At yun namang isang bangko ay hindi yun internasyonal. Pandito lang yun sa atin. At yun naman isang bangko na yun ang maghahawak ng mga tax para sa taong bayan. Para pag may kukunin, yung lalabas-pasok, kumpleto detalye. Wala tayong paghihinalaan. Yan ang mga project na gagawin ko. At yung mga katanungan naman ng iba, para dun sa mga illegal, dahil ang mga nakakasira ng mga kabataan, at sila'y nakaregister sa legal, magiging dalawa ang tax nila. Isang tax doon sa sinabi kong bangko na international at isang tax doon sa kanilang kinasanayan. Pag hindi sila susunod sa tax na yon, tigil ang kanilang operasyon. At magka-problema pa sila sa gagawin kong batas. Dahil yung batas na gagawin ko ay 3 yan. Pangkalahatan yan, madadamay. At yung mga sasabihin ko muna ang mga legal na negosyo na magiging dalawang tax. Unang-una yung mga lending, mga gambling. At yung pag-aaralan ko pa yan, mga ISIS, mga PhilHealth, pag hindi maayos ang paghahawak ng pondo niyan, ipapatigil ko na rin yan. At yung mga amount na pondo niyan ay ipalalagay ko sa ipapagawa nating project na bangko. At ang mga pensyon ninyo ay doon na manggagaling. At saka ipaiimbestigahan ko yung mga pondo niya kung saan ba napupunta, bakit ganyan lang ang naging pondo. Mananagot sa akin kung sino man ang mga namumuno dyan. Katulad sa mga SS, PhilHealth, sa Lotto. Iimbestigahan ko lahat yan. Yung mga benepisyo na kung saan ba talaga napupunta ang mga pondo niyan. Dahil napapansin ko yung mga iba dyan talagang parang di maayos ang di binibigay ang karapatan ng mga Pilipino. Tapos yung isa kong project, lahat ng malalaking tao dito sa buong bansa at yung mga politiko na kahit ay namatay na o matagal nang wala sa posisyon, pag nagawa yung batas na yon na ipapagawa ko sa Senado, lahat dito sa buong bansa
ay paiimbestigahan ko lahat yan. May isang grupo ako na nakalaan talaga doon. At kailangan may maibigay kayo sa amin na buong detalye kung paano ninyo nakuha yung mga ganong amount para hindi kayo magkaproblema. At pag napatunayan nyo na imbento lang ninyo ang mga detalye ninyo at kukumpiskahin ko ang mga kayamanan ninyo. At magbabase yun kung anong estado ng buhay ninyo, kung magkanong ititira ko. Ngayon, yung amount na yan na makukuha sa bawat pamilya na napatunayan na nanggaling sa korupsyon, yan ay ipambabayad natin sa utang ng Pilipinas sa ibang bansa. Pero padadaanin muna yan doon sa bangko na ating gagawin. Kung sakali matatapos agad yun. Para kumpleto detalyaan ng ang mga amount na labas-pasok doon. At kung may katanungan ng taong bayan, may papaliwanag agad. At saka pati, laging isasama sa balita ang lahat ng tax na labas-pasok. Kumpleto detalye na isasama sa balita. Kung kailangan gabi-gabi natin isasama sa balita, gagawin natin kung kaya ng trabaho. Pero pag-iisipan pa kung ano yung ikagagaan at ikakabawas ng trabaho natin. Basta updated kayo sa lahat. Yung isa pang project na kahit kailan di pa nagagawa. Ang gagawin ko sa buong bansa, Luzon, Visayas, Mindanao ay lahat ng mga tax na sa kabuuan ng bawat lungsod ay kailangan ay updated ang buong bansa para nalalaman ninyo kung magkano yung kinikita ng inyong lungsod at alam din ninyo kung ano yung kakayahan ng inyong lungsod. At itong mga mga pundo na ito na bawat lungsod sa inyo, may kanya-kanya itong mga account. At isang bangko lang ang maghahawak nito. Hindi maghahawak nito ang mga namumuno. Katulad ng mga lahat, walang mahawak. Diretso yan sa bangko ng bangko, local na bangko lang, hindi pang international. Ang gagawin natin pang international na bangko, yung sabi ko nga kanina, babaliktadin ko ang mangyayari. Imbis Pilipinas ang nangungutang, sila na mangungutang sa atin. Ganyan ang gagawin ko. At itong mga kikitain naman natin, siguro makakaumpisa yung mga pautang na yan pag ako'y matatapos ko na yung 15 years na aking estimated na matatapos ko lahat ng problema dito sa ating bansa. Basta lahat ng kumpleto detalye para tayo maiwasan ng korupsyon. At talagang di na mangyayari ang korupsyon. Dahil may mga batas ako na nakalaan dyan. Oras na lumabas yun, yung batas na yun, at ako'y nakatungtong na sa pagkapangulo. Doon na mag-uumpisa ang ang hatol. Kung sakaling may mapatunayan na lalabag doon sa ginawa ko na yun na batas, ay kamatayan ng hatol. At kasama din doon yung mga maliliit na mga di sumusunod. Ayun naman, yung mga maliliit na yan, na mga kasalanan, bibigyan ko ng mga ng mga tatlong palugit. Sa una, pag nalabag mo ang aking protocol
Papipiliin kita. Pwede kang makulong, pero pahihirapan kita sa pagkain doon. Halos ang kakainin mo doon, baka 2 beses lang, lugaw-lugaw. Bawal tumanggap ng mga dala ng pamilya. Pahihirapan kita doon. At may isa pang pagpipilian ka, maglilinis ka sa kalsada ng ilang taon. At may sweldo ka rin dyan, pero hindi masusunod yung minimum ko. Kaya kailangan sumunod kayo lahat para makamit natin ang tunay na kalayaan. At yung project nga na yon ng mga bangko, yung isa pang international, lahat ng mga illegal na tax doon papasok. At dadating ang panahon, bago ako matapos sa 15 years na budget, ito isi-set up natin ito para sa tayo magpapautang sa iba't ibang bansa kung sino ang mga ngailangan. Pero hindi ito pwedeng ipautang sa mga Pilipino. Pwede dito yung talagang ilalagay ko ang detalye kung anong pwede lang paggamitan ito dito sa ating bansa. Walang karapatan dito ang kung sino man na mag-withdraw para sa pansarili lang na interest. May mga detalye dito na paggagamitan lang, katulad ng mga kalamidad at kinulang ng budget sa kalamidad. At may mga hindi inaasahang pagkakataon na problema. Diyan kukuha. At kumpleto detalye dapat kung magkano yung nagastos, at kailangan may mga patunay din na doon talaga nagamit yon, hindi napunta sa mga bulsa ng mga namumuno. At may batas din ako na pag nagkabulsahan ay kamatayan din ang ihahatol. Kaya malabo na yung korupsyon pag ako'y nandyan na. At isa pang paglalaanan yan, yung tax sa mga illegal. Sa kaalaman ninyo, ang una talagang paglalaanan na pundo niyan ay para sa proteksyon ng mga politiko at ng mga pulis, yung may mga nasasagasaan. Bukod sa mga hanba, sa mga pulis, mga retirement ninyo, mga mag-retire na, may edad na. Bukod sa matatanggap ninyo sa mga benepisyo ninyo at sa inyong tagal sa pagkapulis, mayroon pa kayong matatanggap dito sa mga tax na naipon galing sa mga illegal. At yan ay kukumputin pa sa kung ano magkano ang matatanggap ng bawat isa. Magdidepende sa klase ng sa inyong posisyon. Dahil kung mas mataas ang posisyon mo, mas madami yung masasagasaan nyo. Dahil doon kasi kaya yan nakalaan sa ganoon, dahil pag tayo ay naging nandyan na sa ganyang posisyon, sasabihin ko sa inyo, kaya di naiwasan ang korupsyon. Pag naging pulis ka na, ibig sabihin may masasagasaan ka na yan. Kaya nangyayari dati, sumasabay na lang sa mga sindikato. Ngayon hindi na yung pwede. Sa ngayon may masasagasaan ka. Tapos nagkano ka na, dumating ng panahon na titigil ka na sa trabaho, kukumputin namin kung magkano yung sa'yo doon. Pwede mong gamitin sa private na protection mo. Pwede mo rin gamitin pwede ka rin mag-request na yun na lang mag-request sa Pangulo na kahit na lang, mga pulis na lang ang pwede kong sa iyo. Mamimili ka, pero may halaga ka pa rin na makukuha para makapag-umpisa ka sa buhay. Kung gusto mag-negosyo, pwede. At pataas ang posisyon, pataas din ang matatanggap.
Yun ang gagawin natin para lahat makikinabang. At pagdating naman sa mga politiko, magdidepende rin sa mga posisyon. Kasama yan sa pinakamababa. Kahit kapitan, mababa pa sa kapitan, may matatanggap dyan. Pagkatapos ang inyong termino. Halimbawa, katulad nga ng batas na ipapagawa ko na pag-adjust ng termino. Halimbawa, ang isang politiko nanalo at nakaupo sa pwesto at hindi na siya pinalad na manalo ulit at siya ay naging hindi na siya, wala na sa posisyon, automatic, bukod na may matatanggap siya sa benepisyo dun sa kinasanayan, dun sa tax na nanggagaling sa mga illegal, may makukuha din siya doon. Yun yung pinaka-proteksyon niya sa mga politiko. At yun, pangkalahatan yun, hindi lang yung pang isa. Umpisa mababa hanggang pangulo yun. At ang proteksyon na ibibigay sa inyo, pan 10 taon. 10 taon na capacity, ay na halaga. At kukumputin kung ilan ba yung gagastusin sa magiging proteksyon ninyo at kung gaano kadami ba yung na sagasaan. Ayan, pag-aaralan pa yan. Basta yung mga na yan, sa mga vlog ko na nauna, ay kung sa pinagpaplanuhan ko pa kung sino maghahawak niyan. Ngayon, napag-isipan ko na ganun nga ang gagawin natin. Gagawa tayo ng bangko na nakapangalan talaga sa Pilipinas. At walang pwedeng makapag-withdraw kahit pampangulo, hindi pwedeng mag-withdraw. Mayroon lang tayong ilalagay doon ng mga detalye na sa ganung problema lang ang pwedeng mag-withdraw doon. Halimbawa, yung mga project na ipapagawa ko, yung mga ospital, eskwelahan, kinulang sa mga supply ng gamot, pwedeng doon din kunin yun, yung mga pagkukulang, pero kumpleto detalye yon. Kailangan mayroon tayong mga ebidensya para hindi tayo paghihinalaan ng taong bayan na tayo ay nagnanakaw. At updated din sa taong bayan kung pizza, oras, kung ano yung mga pinagamitan, ibabalita yun sa TV. I-announce ko sa TV yun. At kung magkano ang balanse ng ating pondo. At sinasabi ko naman sa inyo, itong pondo na ito sa mga illegal, pagkatapos natin ang termino at matapos na yung mga problema na aking tatapusin dito, na tatanggalin ko pang kalahatan, ito papakinabangan ito ng buong bansa. Itong tax na ito. Dahil pag natapos ko ng 15 years na target, itong mga sinasabi ko mga proteksyon sa bawat posisyon, hindi na ganun kalaki ang kailangan nila. Kung saan parang pang-umpisa na lang kung gusto magnegosyo. Yung pamproteksyon, hindi na kailangan yon. Dahil pag natapos ko ang 15 years, wala na kayong magiging problema dito. Ang pangahawakan na lang ninyo pang-araw ay kalayaan at talagang tiwala na di matutumbasan ng anumang halaga. Kapayapaan ng isip. Yan ang mga project na aking gagawin. At saka yung isa pa, yung magpuproteksyon dito sa ating mga dalawang bangko.
Maggagawa ako ng international na magpoproteksyon dito. At ito rin, ang halimbawa, dumating ang panahon na meron talaga na wala na ako sa posisyon, may dumating ang panahon na may mga politiko na hindi kayang supilin nitong gobyerno natin. Ito rin ang susupil doon. At walang magagawa ang gobyerno pag ito ang gumalaw. Ito rin ang magpoproteksyon para sa negosyo natin sa ibang bansa. Itong bangko na ito, ito ang gagamitin para sa mga bansa na mga nangangailangan. Ipapautang natin sa kanila. At itong mga kikitain nito sa pagpapautang, ito ay ilalaan natin sa mga kalamidad, sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Hindi pwede yung mga ganun na pag dumating ang kalamidad, mga bagyo, ay hindi tayo nakahanda. Kailangan nakahanda lagi. Nakahanda naman tayo sa mga balita. Dapat pag may ganon, nakahanda na agad ang mga kailangan ng tao, katulad sa Bicol. Halimbawa, may padating doon ng mga bagyo. Automatic, we-withdraw agad yan ng amount na magkakasya sa dadaanan ng bagyo. At yun ay pamimili agad ng lahat ng kailangan doon sa dadaanan na ng bagyo. At may mga team talaga na talagang magsusupply noon. Kahit pa yun ay ang mga katutubo ay nasa pinakabundok, kailangan miyon makakadating sa kanila na mga tulong. At hindi rin pwede ngayon, yung katulad nga yung sinabi ko na na mga ospital na libre. Yung mga katutubo na yan, hindi na pwede na hindi sila mag-aaral. May kaso na rin sila doon. Kailangan lahat sila mag-aaral. At walang bayad ang pag-aaral nila. Lahat sila magpaparestore na rin. Kaya para pantay-pantay tayo dito. Walang magulang, walang mayaman, walang mahirap. Yun ang mga naisip ko pa na sa ngayon na may mga solusyon na ako. Ang dalawa ko pang naiisip, kailangan pa na matinding pag-aaral. Katulad yung mga traffic sa Maynila, yung nadadamage sa mga MP. Hindi ko pa alam kung pa-imbestigang alamin ko pa yan kung ano ba talaga na itutulong niya sa ating bansa. O ano ba talaga may tutulong sa atin. Dahil pag halimbawa wala man na itutulong sa atin yung mga yan, bibigyan ko rin sila ng palugit para makatulong sa ating problema sa ating bansa. At kung ano yung mga gusto nila mangyari at kung anong dahilan nila at bakit sila ganun pinaglalaban nila, kailangan natin pakinggan yun at pag-usapan namin yon. Ngayon, kung lalabag sila at yung pinaglalaban nila ay makakasira para sa kinabukasan ng ating bansa, ay hindi pwedeng masunod yun sa kanila. Kailangan masunod ang ating papagawang batas. Sa tingin ko, mga 3 batas lang yung kailangan natin ipagawa. Unang-una, yung isang batas na magdidisiplina pangkalahatan. Kahit ano man na estado mo ng buhay mo, ano man ang relihiyon mo, ano man ang ano mo sa pamumuhay mo, mayaman ka man o mahirap, adik ka man o madidisiplina kayo lahat dito. Dahil pag di kayo sumunod, 3 palugit lang ang ibibigay ko sa inyo. Hatol na nakamatayan ang ibibigay sa inyo. Lahat ng mga pwedeng ikamatay ng ating mga kababayan at pwedeng ikatakot, yun ang kasama doon sa mga batas na yun. Kahit yung pagdala-dala ng mga baril na yan, yung mga dala ng mga kutsilyo, may mga permit na tayo dyan. Kahit bibili kayo ng mga kutsilyo sa palengke, kailangan may papel na yan. Di pwede may dala-dala tayo at
isa din yan na nakakatakot sa iba, bigla na lang nasasaksak. At saka yung project ko na yung nakikita ninyo sa TV na bigla-bigla na lang nakikita natin na may tinatambangan, binabaril, at may mga nakamotor na bumabanat, patay agad. Yan, may solusyon na ako dyan. Di na yan mangyayari. Lahat ng problema dito ay may solusyon na ako. Kaya kung hindi natin mababago yung batas, at hindi ako matungtong dyan, kasi hindi man ako nagsisigurado na makakarating ako dyan sa ganyang posisyon. Dahil nga sa sunod-sunod na pangyayari sa akin ng mga nakalipas, ang pinaglalaanan ko na budget ay nawala na. Kaya dinadaan ko na lang sa vlog, baka sakaling may mga grupo na makakatulong sa akin. Pero itong mga grupo na ito, sinasabi ko sa inyo, kahit anong laki ng may tutulong nyo sa akin, hindi ko yan tatanawin na utang na loob. Dahil yan, kahit anong laki na may tutulong nyo sa akin, yan ay kung ano yung sinabi ko sa mga una kong vlog, yun pa rin ang gagawin ko. Pero ito patas to sa pangkalahatan. Hindi ko pausuhin dito ang kulong. May kulong man, pero pahihirapan ko sa loob pagdating sa pagkain. Magkain kayo doon ng mga lugaw kahit 2 beses ang araw, o kamuti, yun papakain ko sa inyo. Hindi ko kayo pakakainin na masasarap, at hindi bawal kayong dalawin ng inyong pamilya para kayo ay matuto magdisiplina. Kung anong ibigay kong pagkain sa inyo doon, ay yun lang kakainin ninyo. At kung gusto naman ninyo ay magsilbi na lang, pwede rin nyo magsilbi sa bayan. Pwede ko kayong gawin tagalinis sa mga kalsada. Pero ibibigay ko sa inyo na sahod ay hindi minimum. Maliit lang din. Para madisiplina talaga kayo. Sa mga unang unang pagkakamali na hindi masusunod ang mga protocol ko. Pangalawa, ganun din. Mas mataas na yung babayaran mo sa akin na penalty. At pangatlo nga, yon. Kung anong hatol dun sa mga iba na mga kamatayan ang hatol ko sa inyo. Yan. Ano pa ba nang di ko nasabi yung project? Meron pa ba? Yung mga update. Pero kung mayroon pa akong di nasasabi na project, sasabihin ko na sa mga susunod dyan. Dahil ako, yung mga detalye ng papagawa kong batas, yun talaga ang matrabaho. Dahil sasabihin ko sa inyo, ang isang batas, gusto ko padaanin yan sa butuhan din. Para ang masusunod din ay ang taong bayan. Pero bago yan ipagawa, at para di naman mapagod ang gagawa, ito gagawin ko lang ng kung saan hindi finishing, kung saan lang, padadaanin pa rin natin sa Senado yan. Tapos ito ipapaliwanag ko lang sa inyo at ibabalita natin sa TV, i-announce ko yan. Itong batas na ito, papaalam ko sa inyo kung ano ba ang kalalabasan kung sakaling hindi ito magagawa. Ano ba may dudulot na problema sa ating bansa? At kung magagawa, ano ba ang magandang idudulot nito sa atin? Lalo na sa mga kabataan. Pwede ba itong makatulong sa kalayaan ng ating bawat isa? May paliwanag ito, lahat ng detalye. Kaya bago to ipagawa sa Senado, kailangan ay alam ng taong bayan. Hindi na katulad nung iba, ng dati, na pagdidebatihan lang sa Senado.
Kailangan ay updated din ang taong bayan dahil kayo ang boss dito. Kahit sa mga hindi na mangyayari, pati yung pinag-aawayan ng karamihan na nagsisisi na ba't binoto nyo kasi yan eh. Kaya tuloy ngayon, wala naman nagagawa, wala nang mga ganon dahil may mga batas na akong ilalagay doon. Kasama yung batas doon para sa ipapagawa kong una na kamatayan. Kasama yung mga nagdadaya. At saka yung mga machine na ginagamit para sa butuan, paimbestigahan ko yan. Kung talaga mayroon talagang dayaan na nangyayari. At kung sino man ang namamalakad niyan, pagmumultahin ko. Kahit matagal pa na panahon. At pag napatunayan ko yan na may mga dayaan niyang ginagawa, sigurado kayo, pagmumultahin ko kayo. Kahit pa wala ka na sa gobyerno. Hindi ka man masasama sa hatol ko ng kamatayan kasi yun, mag-a-active lang yun sa mga kasalukuyan, hindi yung mga dati. Dahil wala pa naman yun nun eh. Ang magiging trabaho lang nitong gagawin kong batas, kung ano lang yung mangyayari sa kasalukuyan. Katulad yung pangkumpis ka sa mga mayayaman na kayamanan nila, yun, pwede yun. Tapos yung batas na kamatayan sa mga nagnanakaw at nagbabayad sa mga butante para manalo, hindi nakasama doon yung mga dating nakalipas na. Yung sa ngayon yun, para sa ngayon. Yung sa kamatayan na yun. At marami ang nasasakupan itong isang batas na ito. Maliit man o malaki na ikakasanhi ng ikamamatay ng ating kapwa. Pag maliliit na mga alanganin, bibigyan ko kayo ng 3 palugit. At may mga pananagutan kayo doon. Pag naman ang naidulot nyo ay katulad ng mga rape at pagpatay at mga lumabag kayo sa batas na iba kung tungkol sa mga masilan, sa mga illegal, yun, wala nang yun, wala nang palugit yun, diretso na kayo sa kamatayan. Wala tayong kulong-kulong para gawa natin yung kailangan. Yun, yung ipapagawa kong batas, ang mangyayari doon, ang matatamo noon, magkakadisiplina tayo sa bawat isa. At respeto. Kasama dyan ang mga marites. Bibigyan ko rin kayo ng mga 3 palugit. At oras na magtatlo kayo, kamatayan ng hatol ninyo. Basta makakasira ng pamilya o buhay ng tao, kahit man niya maliit o malaki, 3 palugit lang ibibigay ko sa inyo. At sa mga unang palugit, may pagbabayaran kayo sa akin. Kaya ang gusto ko mangyari dito, patas tayo dito. Maging magkakapatid tayo. Hindi tayong maninira. Dahil yun, may mga batas na ilalagay ako doon, kamatayan din. Pag na sobrahan kayo sa 3 palugit. Dahil hindi man makakasanhi kasi yun ang kamatayan, yung nyo, yung pagkamarites ninyo. Pwede rin magsanhi. Kung katulad yung mga naranasan ko na ganon. Pwede makasira ng pamilya at pwede rin ikamatay ng pamilya. Kaya yan mga pagkamarites na yan, kasama yan sa mga batas na ipapagawa ko. Kaya mawawala na din yan, yung mga problema na yun na mga ganyan. Pati yung sa social media, yung maghuhusga kayo ng mga ikagagalit ng may account, kasama din yan. Isa din yan sa makakasira sa ating pinaghirapan. May mga batas din ako dyan. Kamatayan din ang hatol ninyo. At saglit mo lang kayo pahanap.
At itong batas sa ito, nasasakupan to halos pangkalahatan. Maliit man o malaking problema kasama dito. At yun nga, yung mga lahat ng illegal dito sa buong bansa. At pag ako nag-announce sa TV, ipapaalam ko sa pangkalahatan na yung di ninyo maintindihan, sasabihin ko sa kanila ang pizza at oras. Pag sila ay lumampas doon, hindi na sila pwede magpa-register sa akin. At umalis na sila dito sa ating bansa. Pag di sila umalis dito, madami akong paraan para mahanap sila. Kahit ano pang relihiyon. Kahit saan pa sa Mindanao sila, kahit sa mga bundok sila, kaya ko silang hanapin. May mga paraan ako nagagawin na napakadali. Hindi kayo basta-basta makakatakas. At pag nakaipon ako ng pundo na malaki na, doon na kayo delikado. At katulad nung makakabuo na ako ng grupo na ibang batas na sinasabi ko ay pang-international din. O kahit di pa ako makagawa nun at may pundo na ang bangko na yon, pwede kong gamitin yun para tugisin kayo ng mga presidente kung saan kayo nagtatago. Kaya payo ko sa inyo, makipagtulungan kayo para sa ating mga kababayan, para maubos natin ang lahat ng problema sa ating bansa, para makamit natin ang tunay na kalayaan at tunay na kapayapaan, at para mapakinabangan ng ating mga susunod na henerasyon, mga apu-apuhan, mga tubo, kahit mga anak natin, mapapakinabangan pa yon. Dahil kung marami sa inyo na ahalang sa akin at wala kayong makumpletong detalye at maayos, para lang di matuloy ang aking para sa bayan, ay lahat ko kayo sasagasaan. At may mga batas ako para sa inyo. Yon, yung batas na yun na isa, pangkalahatan yun, kakatakutan ng pangkalahatan yun. At yun ay patas yun kung gawin, hindi yun na porque nasa batas na, ipapa-update sa buong bansa yun. Alam ng taong bayan yun. Kahit pagkada araw, pumatay tayo ng 100 tao, updated dapat ang taong bayan. Para alam ng taong bayan kung ano ang kakayanan natin. Ganon din yon sa mga tax. Para alam nila na kung anong kakayanan ng kanilang mga lungsod. Lahat yan updated. At lahat ng mga accomplishment ng mga kung ano man position sa gobyerno, yan ay kailangan i-update sa taong bayan. Ipapaalam natin yan lahat. Dahil pag hindi ninyo pinaalam yan at nagkaroon ng botohan, sigurado, di na kayo mananalo. Pagkakamalang kayo ng taong bayan na nag-aantay ka lang ng sweldo, kailangan updated. I-update natin yan sa mga balita. Dahil nga doon sa ipapagawa kong batas na isa, yung adjustment, ay adjust ng pag-adjust ng termino, doon natin magagamit yung pag-update sa taong bayan. Ulitin ko nga dahil yung iba di makaunawa. Ito mga adjustment na ito, ang mga karapatan nito, mga sakop nito, magkakaroon ng karapatan ng mga politiko kahit pa sila ay di pa tapos sa kanilang posisyon. Kahit pa nasa termino pa sila at dumating ang botohan ng kanilang posisyon, pwede silang isali. Priority sila na isali sa ilista sa eleksyon. Halimbawa, akong Pangulo,
ah, nagkakalistahan na ng eleksyon para sa pagkapangulo. Priority ang nasa posisyon na unang-una sa listahan bago tumanggap ng ibang tatakbo. At magbabase naman ng panalo sa taong bayan. Kung ako'y patamad-tamad at di nagugustuhan ng taong bayan ng trabaho, sigurado talo na ako. Iba nang gagawa. Pero sa akin, hindi mangyayari yun kasi lahat kayo updated sa aking gawa at para yun sa pangkalahatan. Pakikinabangan ng buong bansa yun. At hindi na, pag natapos yung ganun, yung 15 years na yung napalugit ko, hindi na ganun ka-pressure ang bawat isa sa atin. Katulad sa paghahanap buhay, malalaki na ang sweldo at saka hindi na kayo nag-a-add ng sobrang pagod. Hindi na kayo kahit di nyo na kaya, magpipilit pa kayo na magdagdag ng pagkakitaan dahil pinaglalaanan nga ninyo yung mga emergency, katulad yan kung may magkakasakit at may ma-hospital, may ma-operahan, lahat yan ay libre na. Pero yan ay pagbabasihan pa natin sa mga budget na malalaman natin yan kung sa mga budget ng ano. Pero pipilitin kong magawa ng paraan yan. Dahil kung wala naman natitira ng mga budget at kukuntin na, yan ay mayroon akong ibang pagkukunan. At yun alam kong kayang solusyonan ang lahat. Hindi kukunin yun sa tax ng mga taong bayan. Sa tax yun ng mga illegal. Ibig sabihin, lahat ng illegal dito sa ating bansa, magiging malaya na sila. At pagkatapos nga ng aking target, magiging ano na yan sila, magiging balik na sa normal at ang kanilang mga kaso ay maglalaho ng parang bula. At yung mga malalaking grupo dyan na aalamin ko kung bakit ayaw pang tumigil hanggang ngayon ay napakatagal na nila. Aalamin ko ano ba talaga, tatanungin ko sa leader, magkano ba yung kailangan mong target na ipunin para na tumigil ka na. Sinabi ko na ito sa vlog ko nung una. Aalamin ko lahat ng grupo. Kasi di man pwede kasi na habang buhay tayo sa ganyang hanap buhay. Kailangan ay may target lang tayo sa ganyan. Kasi maapektuhan ang mga ano dyan, yung mga kabataan. Kahit man natin ay ilagay yung gagawin ko nga para makatulong, magiging malaya sila na sa kanilang mga negosyo. Hindi yan panghabang buhay. Gagawin lang natin sila na sila yung tutulong para masolusyonan ang ating mga problema, lahat-lahat. At kung sa ngayon sila yung tumutulong para tayo ay lalong bumagsak. Pag ako naman ay dumating sa tamang panahon, ang ibig kong sabihin yung mga yan, sila naman ang tutulong sa atin na malutas ang lahat ng ating problema sa ating bansa. At ang pinaka-finishing na kalalabasan, tayo magiging malaya, magiging buwang kapayapaan, at tayong itong Pilipinas magiging babaliktad din na natin pangyari. Imbes na Pilipinas natin ang umuutang, tayo na magpapautang. Dahil sa tulong yan ng mga tumutulong ngayon sa para tayo
dumami ang mga problema sa ating bansa. Yan mga yan, napag-aralan ko na yan. Pero may mga iba din, mga illegal na mga negosyo dito sa bansa. Isa din yan, pero ilan-ilan lang. Katulad ng mga gambling, mga lending, mga iba pang mga sugal na pwede makatulong. Yan ay makakatulong din sa atin yan. Dahil yan mga yan, yung mga tax na binabayaran nila, continue. Tapos magkakatax pa yan doon sa sinasabi ko sa inyo na bangko na international. At kung hindi nila kayang ibigay ang gano'n na hinihingi kong tax, tigil ang operasyon nila. At pag sila di susunod, may batas ako para sa kanila. Kailangan lahat susunod. At bago ko naman ipatupad yun, ay kailangan updated ang taong bayan. At bale 3 batas ito. Yung isa pang batas na isa rin ito sa makakatulong sa problema ng bansa. At ilang grupo lang dito ang ilalagay ko para maikot nila ang buong bansa. Pati yung mga account ng mga Pilipino na nasa iba't ibang bansa, yan ay paimbestigahan ko din. Pati kanilang mga ari-arian. At kailangan may makukuha akong kumpleto detalye dyan. Na patunay kung paano nila nakuha yung ganong amount. At pag wala sila maibigay ay kukumpiskahin ng gobyerno yan. Ibig sabihin, kaya kukumpiskahin yan, pwede yan na pwedeng napunta dyan yung mga inutang ng gobyerno sa ibang bansa. At yung mga pundo ng taong bayan, pwedeng yan. Nasa kanilang mga apu-apuhan o anak. Yan ay ibabalik lang natin kung saan nararapat. At balang araw ay maunawaan din naman ako nila. Dahil dadating ang panahon, pag naipagawa ko na yung mga project, hindi na nila kailangan ng ganyang kalaking halaga. Dahil libre na mga hospital, libre ng school. Ano pang iisipin? Ang iisipin na nila, yung pangkain na lang. Dahil katulad nga sa ibibigay kong minimum, kung magkano sa probinsya, magkano sa Maynila, parehas lang. At dudublihin ko sa kasalukuyan ng mga minimum, baka sobra pa. Magdidepende yan sa inventory ng mga income ng kikitain ng bansa. Pero updated kayo. At sa yung mga batas na itong 3, halos lahat ng pagkakamali ng mga Pilipino na pwedeng ikamatay at pwedeng ikasira ng pamilya ay kasali ito doon. Kaya lang sa kanila may mga palugit. Huwag na natin pausuhin ang mga kulong-kulong na sarap buhay. Kailangan, kung gusto nila kulungan, bawal silang dalawin ng mga kamag-anak at kung anong ipapakain sa kanila, kahit pa na pagkain ng baboy o aso, yun ang kakainin nila. Yun ang parusa sa kanila. Kahit pa sila mamatay doon. Hindi sila sumunod Kasi itong pag may susuway kasi dito, hindi magagawa, di natin masusolusyonan ang ating lahat ng problema sa ating bansa. Kahit tayo ay magpababa ng mga produkto, o kahit patasin ang sweldo, o kahit pa gawin na 10,000 ang sahod ng bawat tao o minimum, hindi pa rin yan magiging solusyon para matanggal ang kahirapan dito sa ating bansa. Mas lalo sa disiplina na pag nagkahawak ng amount yung iba, itatakbo agad sa kinasanayan na nasugal. Hindi ganun ang aking mangyayari. Ang gustong ipadating sa inyo. Sa mga nagko-comment ay tuloy-tuloy lang kayo. At
sigurado nga malaki may ambag niya sa akin. Yung 3 batas na yon, napakahalaga nun. Di pwedeng may mawala doon kahit isa. Dahil oras na hindi magawa ang isa doon, lahat ng problema dito sa ating bansa, hindi yan masusolusyonan. At saka tuloy-tuloy pa yan hanggang dumating ang mga henerasyon at lumipas na mga 10 presidente. Baka yung pinakamahirap ngayon ay 1 beses na lang kakain sa isang araw. At kung sakali magsasakripisyo tayo, maganda ang kalalabasan ng bawat isa. At sa dami mga Pilipino, pagkaya kong solusyonan yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa na dito na lang lahat, gagawin din natin yon. At gagawa lang tayo ng mga training, kahit babae pwedeng gumawa ng mga panglalaki na trabaho. Gagawa tayo ng mga training center na talagang libre yun, nasagot ng gobyerno, na yung mga ibang trabaho ng mga lalaki pwede ang mga babae. At ang sahod nila ay pantay-pantay. Para hindi na pupuntang mga kababayan natin sa iba't ibang bansa para lang magtrabaho doon. At halos wala na rin silang kalayaan. Doon natatanda, pag uwi pa dito, kunting kaligayahan lang, balik na naman doon. Tapos kunting pagkakamali sa pamilya, masama agad ang ating mga kababayan. Di alam ng mga pamilya dito, pero ang sakripisyo nila sa ibang bansa, di basta-basta. Kaya kung magagawa natin ng paraan yung mga ganon, at mabibigyan sila lahat ng trabaho dito sa ating bansa, ay gagawin natin. At yung mga ibang naman, may mga nagtatrabaho dito ng mga taga-ibang bansa, kakausapin ko ang mga presidente nila na doon na magtatrabaho sa kanilang bansa. Dahil wala nang bakante dito sa dami nating sa daming tao dito. Pero yung mga pag-abroad ng mga kababayan natin, malaya pa rin sila. Yung gusto lang. Basta lahat ng trabaho dito, maglalaki, magpababae, pagkain ng pambabae, kailangan tayo may training talaga na sapat doon para mabigyan ang lahat ng hanap buhay. Kahit sa kontraksyon, pwede ang mga babae dyan. Katulad yung pag-welder, pintura, palitada, kaya nila yan. At sa iba pa, driver, kaya din nila yan. May mga training tayong ibibigay dyan para yung mga mabawasan yung mga umaalis sa ating bansa. At yan yung mga project ko, mga boss. Kung sa pinalam ko lang yung mga maraming katanungan dyan, yung mga nagko-comment. Hindi pa wala pa yung tamang detalye ng bawat project, pero sinasabi ko lang sa inyo, mayroon pang dadagdag yan. Katulad nga yung traffic sa buong Maynila, yan, may pag-iisipan ko pa yan at kukuha ako ng pinaka magaling kung paano iplano yan. Pero kaya ko din pagplanuhan yan. At yun ang anuin ko sa kanya. Diyan sa buong Maynila, ang naiisip ko dyan siguro, wala nang papasok na sasakyan dyan o bus. Siguro lahat na dadagdagan natin ng mga release yan. Kung kailangan ay LRT, MRT na dyan lahat, yun ang gagawin natin dyan. Pero pag-iisipan pa natin yan at magdidepende sa budget. Basta kung anong project dito sa Pilipinas, hindi na tayo uutang sa ibang bansa para lang magawa. Kaya lang naman nangyayari mga ganon, mga utang-utang, dahil lang sa mga ibang namumuno na mga dati para sila ay makakuha ng amount para sa proteksyon kung sakaling mawala sa termino. Naintindihan ko yon, yung mga ganon.
Pero pag yung batas ko nga pinapagawa at naimbestigahan ko na ganun kalaki ang kayamanan nila at hindi naman ganun kalaki dapat ang kinukuha, kailangan ang kukunin mo lang dito yung di maapekto ng taong bayan, yung tama lang sa proteksyon mo at pwede mo magamit sa pag-uumpisa, hindi yun na panghabang buhay na ninyo at di na kayo kakayod. Doon na ninyo kukunin sa pundo ng taong bayan, di pwede yung ganun. Wala kayong mga kaso pero kukumpiskahin ko ang mga amount. At itong batas na ito, pag kayo ay lumaban at kayo ay gumawa ng ikakapahamak ng mga namumuno, kasama din ito sa batas na kamatayan, yung pagkumpiska sa inyo ng mga inyong mga kayamanan. Kamatayan ang hatol sa inyo. At sigurado padating ang panahon ay mapapakinabangan ng pangkalahatan. Lalo na yung gagawin ko nga na project na yung pag natapos ko ang estimated ko na 15 years para matapos lahat ng problema, yung tax na yun sa mga illegal, hindi na yung kailangan namin na mga para kunin namin sa protection kukunin lang yon ng kung sino man marital sa mga kapulisan kung di pa tapos yung project ko na pangkalahatan, yung mga problema. May makukuha kung sino man ang matatapos sa termino na hindi pa natatapos yung aking naipangako sa taong bayan. Makakakuha doon ng amount para sa proteksyon niya. Kung sakaling gusto niyang kumuha ng mga upahan ng mga para magpoproteksyon sa kanya, pwede yon. Pero kailangan yung mga magpoproteksyon sa kanya ay nakaregister sa gobyerno para na monitor din natin. Pati ang mga gagamitin nila sa mga na mga pistol ay kailangan nakaregister yon. Para hindi mangyari yung mga barilan sa mga kalsada. At yan ay mawawala na lahat yan. Hindi na yan yung putukan ng putukan patayan. Wala nang ganoon. Mga magnanakaw, mga snatch, mga maliliit na mga manluloko, malaki man, mawawala na yung lahat. Dahil dun sa batas na aking papagawa. At sana madagdagan pa ang ating mga followers at dumami ang ating nakakakilala. Pati yung mga kababayan natin sa iba't ibang bansa ay sana makilala tayo para dumagdag ang ating mga taga-suporta. At ito mga boss, yung mga tulong ninyo, hindi ko pinapangako sa inyo yan na mababayaran ko yan na utang na loob. Pero sa ngayon, parang utang na loob ko yan pero walang kapalit na bayad. Ang mangyayari niyan, pag ako'y natungtong sa pagkapangulo, doon ko sa inyo mababayaran yan. At mapapakinabangan ninyo yan pag natapos ko na yung target na 15 years. Doon na ninyo mapapakinabangan ang tunay na kalayaan. At hindi na yun matutumbasan ng kahit anong halaga. Kahit saan kayo pumunta dito sa ating bansa, hindi na kayo matatakot. Mas lalo yung mga iba na kinakabahan pag napasok sa Maynila sa mga bahay-bahay dyan na maliliit, mga may looban pa. Hindi na dapat katakutan yung mga ganon. At pag-iisipan ko din yung mga ganong diskarte ng bahay. Kung may budget, papayos natin yung mga yon para sa ating mga kababayan. At yung mga kalsada na mga hindi na nagagawa na matagal ng panahon na panay pangako lang mga politiko, at pag may budget tayo, ipapayos natin yan para yung mga mabilisan tulong na ipapabot natin sa ating mga kababayan ay di na yung magpaparalakad, mabilis na mga kadating.
sa bawat kasulok-sulukan ng ating bansa. At yun, yung mga project lang na yun ang sasabihin ko pa sa ngayon, pero madami pa. Dito pa lang sa Luzon yan na project ko na yan. Pero yung school saka eskwelahan kasama ang Visayas Mindanao doon. At yung pag-update ng mga tax, ang maghahawak niyan ay hindi na ang mga lungsod. Kung hindi, may bangko na tayo na paglalagyan yan para magkaiwasan yung kupitan. Pag mayroon tayong grupo na taga-ipon ng mga amount at diretso na yan sa bangko ng Pilipinas. Iba pa yung bangko ng Pilipinas, iba pa yung bangkong na tagahawak ng ating mga tax. At ito, yung mga paggagamitan dyan, updated kayo. Inuulit-ulit ko lang kasi sa mga yung mga bagong followers ay kahit pa paano ay maintindihan nila. At dun nga pala sa sinabi ko nga kanina na noon pa talaga nakatanim na ito sa dibdib ko. Buong buo na. Pwede na akong lumaban sa ganito. Ang problema lang ulitin ko ulit, nagkasunod-sunod ang pagsubok na dumaan sa akin. Katulad yung nangyari sa akin noon sa sasabihin ko sa inyo kung anong problema pinagdaanan ko. Dahil sa panlalamig ng asawa ko. Kaya ang nakalaan ko na budget para dito at ako'y makapag-aral ay nawala. Yung asawa ko ay nanlamig sa akin. Dahil di ko na ibigay sa kanya ang tamang atensyon. Dahil mas inuna ko ang kinabukasan nila. At may kakaiba pa ako napapansin sa kanya nung nasa timon ng project kami. Parang yun nga, may kachat. Kaya ako nangihina din. At parang pakiramdam ko sa kanya na iba na. Ang pakiramdam ko may ibang gusto na. Minsan nga nahuli ko siya na sa baba, kunwari lang naglilinis. Kasi ang inupahan namin ito sa taas, papalam ko lang sa inyo mga followers para makilala ninyo ako. Kung ano yung pinagdadaanan ko ngayon, pasensya na. Kung pakikinggan ninyo, ay sige lang. Pero kung hindi, okay lang din. Papaliwanag ko lang sa inyo kung anong kakayahan ko ngayon. Tuloy natin yung sa asawa ko. Yung asawa ko, yung inupahan namin sa timunan ay mayroon siya doon na pataas. Kung saan natutulog kami sa taas. At mayroon pang baba, doon kami kumakain. Ngayon, yung asawa ko, lagi ko napapansin kung naglilinis. At may kachat. Sinisilip-silip ko lang. Ngayon, nagkunwari lang naman ako sa kanya na bumaba at titingin lang ako ng oras. Kasi yung cellphone niya iniwan sa lamisa Di ang ginawa ko noon, di ko alam kung anong taon yun mga 2020 o 2021. Ang ginawa ko ng mga oras na yun, nagkunwari ako na bumaba at kunwari akong titingin ng oras sa cellphone niya. At nagulat ako sa asawa ko. Excuse lang kasi nalubat. Nagulat ako sa asawa ko. Dahil bakit ganun ang reaksyon niya sa akin? Bakit tumakbo siya ng mabilis at bigla niyang inagaw sa akin ang cellphone? At sinabi ako muna pala nagtanong, bakit ganun ang reaksyon mo? Ba't mo kinuha sa akin ang cellphone? Pero yung salita ko medyo pagalit na kasi iba na agad yung naramdaman ko ang paliwanag niya sa akin, kachat daw niya yung asawa ng kuya ko, Bisaya din yon. Close yung dalawa na yun Pero di ako naniniwala kasi kung halimbawa ay yun ang kachat niya, hindi naman dapat niya gawin ng ganun at di siya tatakbo agad sa akin. Kung titingnan ko naman kasi yung na yun, yung reaction niya,
At kung titingnan ko yung kung sinong kachat niya, lalaki lang titingnan ko doon. Yung mga babae, hindi na kailangan yon. Din, nagkasagutan kami doon. Ako'y nagsamaan loob at ako'y talagang pero di kami nagsakitan. Ano lang, talagang nakapagsalita lang ako kasi sobrang sama ng loob ko kasi ilang taon kami nga nagsama, tapos lahat ng lakas ko ibinigay ko sa kanila. At may mga patunay naman ako niyan at mayroon akong mga napundar. Hindi na ako nakipagbarkada, hindi na ako nakipag-inuman sa iba. Ang priority ko noon ay kanilang kinabukasan. At makapaglaan din ako para makapag-aral ako. At makatulong din ako sa taong bayan. Kayo, nasa inyo yan kung manonood kayo. Pero kung mayroon kayong mga trabaho, pwede naman ninyong balikan itong aking video. Kikwento ko lang sa inyo pangkalahatan. Para naman makilala ninyo yung pagkatao ko at magtiwala kayo. At mga panahon na yon, nandun pa rin kami sa Timunang Quezon. Parang nawawala na ako ng disiplina kung paano sinupin ang pira. Dahil noong mga panahon na yun talaga, masinop ako para sa kinabukasan ng aking mga anak. Lalo pat may sinusuportahan ako na sa una kong asawa sa Mindanao. May 3 akong anak doon, kaya hindi ako pwedeng mag-relax lang. At yun, parang kakaiba na yung naramdaman ko sa asawa. Parang hindi na siya interesado at hindi na siya, parang siyang walang suporta sa akin at hindi niya napaparamdam yung pagmamahal sa bilang asawa at pag-aalala at pag-asikaso. Di ko na naramdaman sa kanya simula noon. Hanggang namatay yung ate ko dito sa Laguna. Ang kapatid kong ate namatay sa sakit sa kidney. Nagkaipon-ipon kami dyan dito sa San Pablo. Umuwi kami nun dito. Namatay ang ate ko. Nagkataon naman nun na nakikita ko ang kuya ko na tumataya-taya sa sugal sa sabong. Sa GCash, yung mga gambling. Ay di, kasi pinapakita kasi ng asawa ko na parang wala na siyang interesado sa akin, mas lalo sa mga pinaghihirapan ko. Nawala na sa akin yung yung pagkasinop sa mga amount. Dati kahit piso talagang masinop ako Kaya ako nakapundaw ng mga lupa, may lupa pa ako sa Bicol. Ngayon, napataya-taya ako noon dahil nawala na nga yung parang pakiramdam ko kasi may kakaiba na Wala naman ako ebidensya hanggang ngayon. Di simula noon, napataya-taya na ako. Ang nangyari nga noon, dahil sa illegal na gambling, pinapanalo ako. Kung saan yung purpose ng mga yan ay akiting kayo para makuha ang pera nyo. Pero di naman ako na-addict sa mga ganyan. Na di katulad ng iba na hindi na kayang pigilin. Ako kaya kong pigilin. Kaya lang talagang nababalikan ko yan dahil nga sa dahil sa emosyon ko sa aking asawa. Yun, pagbalik namin na Timunan, may ipon na yata kami na nasa kulang-kulang nasa 1.4 siguro. 1 point, mga gano'n, 1.2, mga ganyan. Hindi ko pa ma-estimate kasi mayroon pa kasi kami noon na pautang at may amount, magulo-gulo pa yung pa namin, hindi pa kung anong busy nga sa trabaho. Pero sa estimate ko noon, nasa 1.2, 1.3 ang aming kita, ang pera noon na total. Dahil pumunta kami doon, ang pera namin 1.1 doon nga, lagi ko napapansin sa asawa ko na parang wala na siyang sa akin, yung katulad ng mga pagkikisama dati.
Di, yung disiplina ko dati sa pagsinop sa amount na nakalaan talaga para sa kanila, parang nawala na ako ng ano sa sarili ko. Parang iniisip ko, wala na yata, parang wala naman na sigurong ano, parang hindi na interesado ang asawa ko sa lahat ng pinaghihirapan namin. Kaya ang ginawa ko noon, dahil sa emosyon ko, napataya ako noon. Tumaya ako ulit pagdating atimunan. Hanggang natalo ako doon ng mga 500,000. 500,000. Di yung pera namin na 1.3, kunti na nabawas. Mga nasa 800 na lang. Tapos pag uwi pa namin dito, dahil nga sa kakaiba din naman talaga at di naman na ano ang asawa ko, parang wala din naman ano, sa pakiramdam ko lang, parang basta iba yung dating niya sa akin. Parang hindi siya proud sa kulang, sa iba yung hinala ko sa kanya, may kakaiba. Pero wala man akong ano, tungkol sa panlalamig niya sa akin. Utay-utay na eh. Tapos yun, pagdating dito sa bahay, na itaya ko pa yung 200,000. Patalo na naman. At yun, ang ginawa ko, tumigil na ako. At ang ginawa ko, pumukus na naman ako sa negosyo. At ang natira nga sa pera ko noon, 600,000. Ayun, ipinukus ko muna yun sa negosyo sa sa Batangas. Dahil sa ano doon, kaumpisa pa lang ng project. Lahat ng kapital ko, itunodo ko yon hanggang sa kumita. At sa lahat ng tubo, nakalagay na ako sa bangko ng 1.7 million. At ang pautang ko pa noon nasa 600,000 pa. Parang kapital lang yun hawak nila. At madami pa akong ibang mga trabaho doon. Nagtatrabaho pa ako sa skill ko. At saka nagtitinda pa ako doon ng mga request ng mga customer. Katulad yung mga sigarilyo, minsan. Pero sa labas lang. At saka yung snack nila. Kasi bawal kasi sa loob eh. Doon na sa inuupahan ko, kinukuha lang nila doon, yung sigarilyo. Pero minsan ay may nakikisuyo. Tapos, yun nga, doon lumala yung panlalamig ng asawa ko. Dahil din sa pinapakita niya sa akin panlalamig, at yung parang pinapakita niya sa akin na parang der siya sa akin, napag-isip ko talaga dito, yung isang kapitbahay namin, i-chat ko. Para mapatunayan ko ba talaga kung mahal talaga ako. Kasi iniisip ko parang, wala nang ano sa akin eh, wala nang ano eh. Di na niya ako mahal eh. Ay di yung kapitbahay dito, magugulay, pinag-chat ko gamit ang Facebook ko. At nandun ako, nagtataka ako, bakit, paano kaya nalalaman ni Leah? Kasi inaway agad ako ng mga panahon na yun eh. Inaway agad ako ng asawa ko. Siguro nagsumbong yung babae na yun. Na chinachat ko siya. Excuse me. Yun nga, inaway ako ng asawa ko hanggang sobra-sobra ng panlalamig. Pero hindi ko plano na patulan yun. Tinigilan ko na yun. At binlock ko na yun sa Messenger. Yun, talaga sumusobra yung panlalamig ng asawa ko. Ultimo pag-uwi ko dito, anong nangyayari, imbis yung pangangailangan namin ng bawat isa, sabik na sabik dapat kami sa isa't isa. Ang nangyayari noon ay away pagdadating. Dahil talagang ako'y napupuno agad. Na yung parang dibdib ko ay sobrang tampo na pasok. Gawa ng sobrang hirap ang dinadanasan ko doon. Yung katulad sa pagninegosyo kasi sa pagpapautang.
Pag ganyan kasi na illegal, ano yan, mahirap yan. Dahil ang mga nangungutang may karapatan yan na pwede kang takasan. Excuse lang, mainom lang tubig. Kaya todo ako pakisama sa kanila, mas lalo nung nakalatag ang kapital ko. Kunting pagkakamali kasi sa mga yan, magtampo lang, di mo mabigyan ng atensyon, automatic magpapablock yan. Pupunta agad sa abogado, at pag nagkasalubong kayo sa site, sila pa ang maggagalit-galitan para maging dahilan nila para di sila masingil. Halos marami akong itim dyan na gano'n nangyari. Ang ginagawa ko na lang, di ko na lang pinapatulan para di malaman ng mga iba. Dahil yung iba kasi gumagaya. Tapos, yun. Iba't ibang ugali ang kailangan pakisamahan. May Bisaya, may Bicol, may Ilocano, Tagalog, at ibang iba ang mga diskarte nila, iba-iba. Kung paano mangutang at kung paano cash advance. At pag yung iba naman ay na-delay ka na reply, kahit anong paliwanag mo, lalo yung may mga bisyo, mga nagsusugal. Kung ano yung patakaran ko, hindi nila sinusunod yun. Kasi sira na ang kanilang diskarte, gawa ng talo lagi sa sugal. Pag natalo sa sugal, di napapasok sa trabaho. At pag magagalit pa sa akin. Binabayaran naman daw ako. Doon ako nahihirapan sa mga nagsusugal. Gawa na yung mga nagsusugal na yon, ma-CA yun ng 3,000. Tapos, ipapatalo. Tapos, di papasok sa trabaho. Minsan nga, yung 3,000 na yun, bukod pa yung utang na yun, CA lang yung cash advance. Excuse lang. Nangangatay yung ilok ko. Excuse lang Ano ba yun? Ang gamot ko. Ito na lang. Yan, pasensya na po. Nangangatay yung ilong ko, lalagyan ko lang gamot. Yan, nangyari sa amin ng asawa ko, hindi niya naiintindihan kung ano yung trabaho ko. Halos talaga minsan, nagagalit na nga ako minsan sa isang linggo. Pakiramdam ko, 2 araw lang ang tagal ng 1 linggo. Hindi pa nagaling yung sakit ng utak ko. Minsan kasi, pag ang mga kausap mo yung mga magsusugal, di pa nababayaran nila yung mga CA, mga cash advance, pati yung napag-usapan ninyong kaltas, CCA pa ulit yun. At magbabanta na yun kung sakali di pagbigyan. Babantaan na yun kung ano nung pananalita. Sabi, nagbabayad naman daw siya. At yun, papablock na ang ATM. May iba naman din na nagsasalita, automatic pablock na. Ganun ginagawa nila. Kaya yung atensyon ko sa asawa ko, hindi ko na naibigay. Dahil ng mga panahon na yon, talagang ang nasa isip ko, yung kinabukasan nila, sila ang priority ko. At nangyayari kasi, kahit hirap na ako doon, kahit sabik na ako sa asawa ko, dahil halos wala ng oras na uuwi pa dito sa San Pablo. Halos ang maliit na banig namin doon, lalatag lang, tulog, pag umaga, ligo, tiklop lang, lagay sa kabilang gilid. Parang nga kami mga aso na doon Pero di magamit ang kita, gawa ng talagang wala namin panahon. Minsan panggabi pa ang trabaho. Hanggang minsan nasa 7 gabi siguro ako nananaginip na na yung asawa ko ay mayroon siyang katalik na gano'n na lalaki. Minsan napapanaginipan ko sa puno ng niyog, minsan sa kubo-kubo, at ako nakapanood lang na umiiyak. Pero pagigising ko sa umaga, laking pasasalamat ko dahil hindi naman pala totoo. At pagising ko may luha pa ako. At ang paniniwala ko kasi doon,
sa ganong panaginip ay kabaliktaran lang. Kabaliktaran sa totoong buhay. Kaya sa mga panaginip ko na yun ay tinagtiwala ako sa asawa ko, yung sobrang niyang panlalamig sa akin at yung lahat ng pagkukulang niya sa akin, inisip ko na tampo lang. Tampo lang sa akin. Hanggang sa kahit sa text man lang, nagkakaaway pa kami. Hanggang bagong taon minsan di ako umuwi sa sobrang sama ng loob. Minsan nga pag uwi ko dito, magugulat ang mga kapitbahay. Bigla kami nagkakasigawan dito. At inaamin ko yun, napapahiya talaga siya. Hindi lang naman siya, pati rin ako. Doon talaga, inaamin ko, napapahiya akong asawa ko doon. Dahil pag ako'y talagang punong-puno na, mabigat na ang dibdib ko, yun lang ang alam kong paraan para mabawasan ang bigat. Dahil kasi, yung hirap ko sa hanap buhay, halos puputok na lagi ang utak ko. Inaasahan ko sana mabawas-bawasan ang pagod ko o iniisip o mga emosyon sa kanya at sa emosyon sa customer. Ay kahit papano may attention sana ako na maibigay niya. Ay samantalang minsan kinichimpo ko ng linggo. Pag linggo kasi, pag panggabi kami, na out kami yan, mga alas 12 at labo-labo pa ako niyan para maaga-aga ako makadating at matatiambang ko pa na tulog pa yung mga anak ko. At minsan mga alas 2 andito na ako, mag-aabang pa ako ng bus doon sa Batangas Pagdating ko niyan dito mga alas 2 o alas 2:30, tagal pa akong pagbuksan niyan, siguro mga ilang di ko ma-estimate ko ilang minuto yun. Siguro mga 30 minutes o mahigit. Ngayon, siyempre, ang inaasahan ko sa kanya nung pagbukas na yun, dahil madaling araw na nga tulog pa mga bata, yung pangailangan namin na sa bawat isa. Maibigay man lang niya o kahit timplahan man lang niya ako ng kape o tanungin kung nagugutom o magpalit ng damit. Ang pagbukas kasi niya ng pinto, diretso higa agad. Ay, sobrang sama ng loob ko. Samantalang di ako nagkulang sa kanya. Yung pala, naisip ko sa bandang ito mga huli na, hinahak pala niya ang Facebook ko at yun ay bawal. Kaya doon siguro sumubra yung panlalamig ng asawa ko. Hanggang pag-aalis ako noon, sama ng loob ko pa rin. Hanggang talagang di ko na kaya doon kasi ako nagpapasahod sa mga tao. Ako ay nag-withdraw ng mga ATM. Pinapapunta ko siya doon para makatulong kahit man lang pag-withdraw. Dahil yun naman trabaho na madali lang yun. Kailangan lang mabilisan ang pag-withdraw para maibigay agad yung mga sahod ng tao. Pag Biyernes yun, talagang ramdam ko sa kanyang panlalamig niya, ng asawa ko. At hanggang natuloy-tuloy na yun, hanggang matanggal na ako. Hanggang tinanggal na ako ng bisor ko at bumalik na ako dito para makapag-relax sana. Problema naman ng asawa ko, panlalamig pa rin talaga. Parang yung pakiramdam ko sa kanya yung nandidiri. Excuse lang at ako mabuhay ng electric pa. Pakiramdam ko sa asawa ko ay yung yung dirindiri sa akin at yung sawan-sawa na sa pangailangan ng bawat isa sa amin. Ganon. Lalong yung ginawa ko, nagsugal pa ako natalo na naman. Yung 1.7 nabawasan pa yun ng parang nabawasan pa ng 200,000 yun. Dahil sa tampo ko at inisip ko na parang walang kwenta yung pinaghirapan ko doon, natagal na panahon. Naitaya ko na naman, natalo na naman.
nakapag-isip na naman ako na pumunta na lang ako ng ibang project para sa isang company pa din yun, pero ibang project lang sa Maynila naman. Di nangyari nga yun. Dala ko yung kapital doon na ipaubos ko doon kasi marami nakakilala sa akin sa company. Halos kasi matagal na rin ako sa ganong negosyo. Di napaubos agad yung amount na yon. Yung natira 1.3 yata o 1.4. 1.4 ganon. Nasa 300 talo ko nun eh. Tapos pag ganun kasi nakalatag lahat ng kapital, focus lahat yon. Kasi kunting pagkakamali lang doon, maglalaho yun na parang bula. At yung ginagawa ko noon, dito ako nagpapasahod sa amin. Kasi meron naman akong ginagamit na Maya account na unlimited ang pumasok at lalabas. Yun ang ginagamit ko pampasahod sa kanila. At meron din akong RCBC machine na ginagamit, doon din withdrawin. Pag nandun na sa RCBC, itatransfer lang yun sa Maya. At pina-store ko nga sila ng mga Maya wallet para doon ipapasok yung matitirang sweldo. Hanggang sa inalok ako doon at walang cap admin. Parang yung cap admin kasi doon ay parang nalalabuan sila at parang di nagkakulangan siguro. At may parang may tampuan sila noon sa inuman ata. Sinubo ko, biniro lang ako ni Sir Jojo doon, baka gusto ko daw mag cap admin. Ay di nag-isip ako. Sabi ko makakatulong siguro ito sa hanap buhay ko. Mabawas-bawas yung mga tatakas. Dahil ako, nagpapasanda ako ng ATM eh. Yung talaga yung kinasanayan ko noon pa na pinuporsige ko para magamit ko sa aking pangailangan ng pamilya at sa aking pinaglalaanan na pag-aaral. Hanggang sa pinagbigyan ko si Sir Jojo no, yung Itzal yun. At mga nung nagkataon pa na may okasyon, parang sila nagkatampuhan dahil sa alak. Alak na parang yung cap admin, parang yung mga alak siguro ay nakalaan ay para sa mga staff, parang pinagbibigay ata sa mga blue boys, sa mga worker. Di parang di ko masyadong kumpleto detalye nun eh. Pambalita ko na nagkasama ng loob. At umuwi kasi ako nun eh. Alam ko lang nagkasama ng loob dahil sa alak. Hindi yan nangyari doon sa cap admin, natanggal, na-demove na. Hindi ko alam kung na-demove yun o ano. Basta di ko na nakita doon eh. Pag yung okasyon na yun, kinabukasan bumalik ako. Yun, ginawa na nga ako ng cap admin. Subukan ko lang daw. Hindi, tuwan-tuwa naman ako kasi ang nangyayari kasi pag yung tao natanggal sa project at kung hindi ay tapos ang project, mayroon silang papel na makukuha. At yun, bago nila makuha ang mga huling sahod, pipirma muna ang cap admin. Ang problema doon, di ko alam ang trabaho ng cap admin. Sobrang emosyonal na dadanasan ko sa asawa ko tungkol sa panlalamig niya at pakiramdam ko may iba na at nandidiri pa sa akin. At sa mga emosyon ko pa nun sa mga customer na napakarami na nila. At nagkasabay-sabay pa yung mga tauhan doon na nagsisilo sa akin na bago-bago ko lang daw bakit daw ako naging cap admin. Kasi ang inaasahan ng mga utility doon, sila magiging cap admin. Kaya halos lahat doon ng mga utility sa kampo ay pinagsilusan ako nila. Kaya nga halos ang isip ko parang puputok na. Maya padating ng mga tao sa akin dahil sa mga problema sa barracks. Sabihin ay doon walang ilaw, doon walang tubig, doon barado ang mga CR, doon laging basa, madilim, mabaho, madami. Hindi yung mga ginagawa ko naman sa mga utility, sa mga tauhan ko na.
makikiusap ako, sasabihin ko sa kanila, tol, baka pwede naman na puntahan mo itong gantong area, tingnan mo yung ano to problema. Yung iba hindi ko pa mautusan, galit pa, nasabihan pa ako na kabago-bago mo lang, ganyan ka na umutos. Sabi ko naman ay nakikisuyo lang naman ako tol, gawa ng ano, marami pa kasi akong gawa eh di nangyayari, di talaga ako sinusunod, ako na lang pumupunta. At talaga nahirapan ako dahil napakadaming problema bukod pa sa negosyo ko. Halos doon dumating ang punto na parang ang pakiramdam ko talaga sa isang linggo ay 2 araw lang tinatagal. Di pa nawawala ang sakit ng utak ko. Biyernes na naman. Tapos pag-uwi ko pa dito para mabos-bosan ng pagod at hirap ko, papakitaan pa ako ng asawa ko ng mga kung ano-anong pagdadabog at parang yung sobrang panlalamig niya sa akin. Kaya lagi kaming away, lagi magkaintindihan, pero di ko siya sinasaktan. Pag yun lang parang napapahiya namin isa't isa, napapahiya ako siya gawa ng pag kami nag-aaway dito sa bahay talagang sigawan, malakas ang boses ko gawa ng sobrang stress ako sa negosyo eh. Halos sa mga customer ko, halos karamihan mga magsusugal, may mga bisyo, mga tamad pumasok dahil sa mga bisyo. At nangyari noon, tuloy-tuloy ang palalamig ng asawa ko hanggang sa panahon na dumating kami sa mayroon sa akin na inggit doon na mga kasamahan ko din sa trabaho at nireport ako sa opisina na ipinaalam doon na ako'y kap-admin at ako'y nagpapautang pa. Ay bawal kasi yun, nasa protocol yun ng company. Di ang ginawa nung abogado ng company ay pumunta doon sa project. Sabi sa akin nung temporary na pumalit na kap-admin. Kasi nakalib ako nung mga panahon na yun na 15 days. Dahil nga sobrang stress ko sa mga tao at emosyon ko pa sa asawa ko, stress din. Pahinga ako noon 15 days. At sa parang inaano ng mga tao, nawala ako doon, parang pumunta ng admin. At ngayon, nireport ako. Pasensya na mga boss, ako inaantok. Pero itutuloy natin, baka mawala pa sa isip. Ayun, nireport nga sa home base at biglang pumunta doon ang abogado. At yun ay tinawag agad sa akin ng temporary na pumalit na kap-admin sa akin. At yun ay kumpare ko. At yun, isa din yung siya nakasanla sa akin ng ATM, matagal na. Hindi hinang-hina ako. Kala ko hindi lahat mapapalitan. Pero ang totoo, pinalitan pala lahat ng ATM. Halos ang hawak ng tao nun sa akin 1.4 million. Pero may kinita na akong 800,000 nun na nasa bangko na. Tapos yung pala nag-report na yun, nagkaroon pala ng ebidensya. Dahil sa sobrang depressed ko at sobrang stress ko sa asawa ko, sa trabaho sa kap-admin, pati sa pagpapautang, yun nga, di ko na napukusan. Pero kung di naman ang asawa ko ng lamig, mapupukusan ko yung lahat. Sa panlalamig lang ng asawa ko, kaya ako parang pakiramdam ko sa aking pagsisikap ay yung parang wala nang patutunguhan. Kaya di ko rin napukusan na masyado yung pagpapautang at saka yung kap-admin. Halos kaya yung mga tao siguro nagkasama ng loob at minsan nagkakadebate pa kami gawa doon sa mga nagsisi ng mga magsusugal.
May isang tao na pumunta nga doon. At ang naging ebidensya nila pala noon, yung ginawa kong messenger, yung group ko sa messenger. Dahil sa dami nila, hindi ko na kasi ma-replyan lahat eh. Mas lalo yung nagdami ang trabaho. Nagawa ko ng group sa messenger. At para isang chat ko lang, malalaman ng pangkalahatan. Yun ang ginamit na lang ebidensya sa kay Sir Dado, yung abogado sa company. Tapos nang mangyari yun, tumawag nga sa akin yung temporary cap admin na nakasanla din sa akin ng ATM, si Jaime Nalbanti. Yun, tanghinang-hina ako. At alam ko na mangyayari. Alam ko na eh. Di tumawag din sa akin ang kapatid ko. Para daw silang mga hayop na pinalalabas doon sa barracks. Kasi may mga kapatid ako doon eh. Si Rafael Luceriaga, si Diesel Luceriaga at si Junjun Asis, pinsan ko. Para daw silang mga panahon na yun, para mga hayop na pinalalabas. Hindi sila iniwanan ng gwardiya sa mga barracks hanggat hindi nakakalabas. At labo-labo naman sila ng gayak nung matapos na yung papel na nirasis na terminate sila. Pero bago mangyari na palayasin sila, pinangakuan sila ng mga kasama ng soldado na mga naka-assign naman sa home base. Ang sabi daw sa kanila, babayaran daw sila ng 15 days kasi 15 days yung suspende. Pag napatunayan daw na hindi kasali sila sa pagpapautang, babayaran yung 15 days ng pagkakasuspindi sa kanila. Yung pagkakabalita ko doon, hindi naman nabayaran. Hindi ko lang sigurado. At ganun din ang ginawa doon sa HR, pati doon sa yung temporary na cap-admin. Ang balita ko doon, pinalabas din ng hindi talaga iniwanan ng gwardiya hanggat di nakakalabas sa gate. Kasi lahat sila napaghinalaan ng mga panahon na yun na kasabwat ko sa pagpapautang. Pero ang buong katotohanan, sa kalaman po ng si Sir Dado, lahat po sila ay nangungutang lang din sa akin. Katulad si Diesel Lisoriaga, babae po yun, nakasanla po sa akin ng ATM noon. Yun po ay taga Mindoro. Nausap ko lang yun na kasi walang mahirap panghanap buhay sa kanila at walang makain. Pasalamat nga po ako na ipasok namin ni Sir Jojo. Nakiusap din ako kay Sir Jojo. Yun, nakapasok po siya, pero hindi po siya kasali sa negosyo ko na pagpapautang. Sa akin lang talaga po yun. At sa dami niyang mga utang din sa kanila, nakapagsanla sa akin ng ATM. Pero hindi ko sila pinipilit. Lahat ng mga customer ko na tinutulungan at di ko sila pinipilit. Pasensya na po kayo sa pananalita ko, tayo ako inaantok kanina pa. Kailangan ko lang tapusin to para matapos. Sige po, tuloy po tayo sa kapatid ko. Yun nga po, naipasok ni Sir Jojo yung kapatid kong babae. Laking pasasalamat ko kay Sir Jojo. At bilang magpapasalamat, minsan ay pinainom ko siya ng konti-konti lang. Pero hindi po siya kasali sa pagpapautang ko. At ang alam pati niya, kung kunti lang naman yung pautang ko, siguro pinalam ko ata mga 5 o wala pang 10, mga ganun. Pero ang totoo pong hawak ko doon, madami. Mga abot ng sa 100 pa yata yun. Kasi pinag-ano ko na ibang item, pinagtutubos. 100 mahigit pa sa nandyan yung bilang nila sa mga ATM dito. Tapos yung beses na uli ko na. Yun po nga po, napagkamala yung kapatid ko na
Nagpapautang din. Kaya kasama din siya sa suspende. At yung kapatid ko din na lalaki na si Rafael Isariaga, ganun din ang nangyari. At yung pinsan ko. Kaya mga panahon na yun ay hinang-hina talaga ako dahil yung kapital ko na nakalaan sa pamilya at matagal kong pinaglaanan at yung ibang kapital pa nun ay winidraw ko pa yun sa insurance ko sa Sun Life na gumawa pa ako ng naka-withdraw ako sa Sun Life ng 800,000 mahigit para may dagdag doon sa mga kapital na yun dahil yung mga una ay di naman ganun kalakihan ang kapital ko. Ang ginagawa ko nung una yung mga hulugan ko katulad sa Sun Life at sa mga lupa. Kaya yun, yung ginawa ko nung mga panahon na yun, tinawagan ko sila o tinawagan ko sila para padala ng pamasahe dahil walang mga pera ng mga panahon na yun pumunta dito yung kapatid ko, yung babae. At saka yung kapatid ko naman pumunta na rin ng Bulacan sa may doon kasi nakatira yun yung pinsan ko saka yung kapatid ko pumunta dito. Yun, talagang hindi ko alam ang gagawin ng mga panahon na yun. Ubus talaga yung pinaghirapan ko para sa nakalaan sa aking pamilya at kung may sobra pa gagamitin ko sana sa aking pag-aaral. At yun, di ko alam ang gagawin ng mga panahon na yun. Halos ang pinapakita pa ng asawa ko parang hindi siya naapektuhan nung nangyari na yun. At parang sinisisi pa niya ako imbis sa kasi di ko pinaparamdam sa kanya na ako hinang-hina na pero yung lakas ko noon halos nasa 70% na ang lakas ko nawawala noon. Pero yung panlalamig niya sa akin tuloy-tuloy pa rin. Pero yun lahat na naging dahilan kaya ang pagpupokus ko sa hanap buhay nawala na talaga yung panlalamig ng asawa ko. At parang sinisisi pa niya ako noon at walang pakialam sa nararamdaman ko hanggang nagdidebate pa kami noon, nag-aaway pa kami hanggang sa umuwi na muna nga yung yung kapatid ko sa Mindoro kasi 15 days nga pati yung pinsan ko umuwi mo ng Bicol kasi sa Bicol nakatira yun hanggang nagkasunod-sunod ang away namin ng mag-asawa hanggang sa sunod-sunod pa rin awin namin dito gawa ng excuse me lang po nakakatailong ko sa balahibo. Sunod-sunod pa rin ang away namin dahil sa panlalamig niya at minsan ay pag nagagalit ay yung anak ko ay minsan ay nasasaktan niya yung nasasapot dito sa ulo ay ako'y galit na galit pag ganun kasi nasabihan ko siya hindi man galit sa una yung mga una nasabihan ko na huwag mong ulitin yung kasi baka yan ay mapiktuhan ng utak at hindi mawawala sa bata yung ganyan na sasapukin ay di naman para pa siyang nagagalit ang pinapakita niya na parang walang kwenta yung mga salita ko at mga pagsisikap ko at para sa mga bata yan nangyayari nag-aaway kami lagi nagasigawan kami. Tapos yun hanggang lumala sunod-sunod na parang yung mga galit niya parang kunting nagkakapubya na yung bata pag sinundo mo halos iyak na di na alam ang gagawin kaya nagkapubya na at yun may nangyari na dumating na na may nagdidebate kami at nagdidebate kami dalawa hindi ko alam kung bakit nag-aaway kami noon kasi bago yung away na yon
sinasabihan ko sa kanya na huwag mong sasapukin yung anak natin kasi balang araw gagantihan tayo niyan. Ay di